Nang tangkain ng sarili kong manugang na si Rafael, kasabwat ang anak kong si Aileen, nabilhin at nakawin ang lupang pinaghirapan ko. Doon ako nakaramdam ng matinding hiya, isang malaking sampaliyon sa dangal ko. Wala silang pakialam sa sakripisyo ng asawa kong si Natalia, ang ilaw ng tahanan. Pinatay siya, tapos ako, gusto nilang palabasin na wala ng silbi. Akala nila, simpleng matanda lang ako, isang pawn. Pero hindi nila alam, may itinago ang asawa ko, ang kaniyang lihim na ebidensya, ang aming trump card. Hindi ito matatapos sa pagbebenta. Babawiin ko ang dangal ko, hahanapin ko ang hustisya. Kung kayo ay naloko, paki-like at share. At i-comment nyo po, saan kayo nanonood? Ako si Esteban Reyes at sa edad kong 67, hinding-hindi ko naisip na matututo akong mamuhay ng mag-isa sa malawak na lupaing sakahan na ito. Dito kami nagpalaki ng dalawang anak ni Natalia, si Benji, na may naghihirap na negosyo ng paghahatid sa bayan, at si Aileen, na yumaman ng ikasal kay Rafael Soliman, 6 na taon na ang nakalipas. Nagtayo kami ng magandang buhay sa halos 5,000 hektarya ng lupain na ito. Pinapanood ang aming mga baka na nanginginain at ang aming mga apo na lumalaki. Pagdating ng Abril, nagbago ang lahat. Ang luma niyang Nikon ay nakalagay sa aming kitchen counter na parang isang monumento ng kalungkutan. Dala-dala ni Natalia ang bagay na iyon sa lahat ng dako. Noong huling taon niya, dinodokumento ang aming bukid na may simbuyo ng damdamin ng isang taong ngayon lang ito nakita. Siya ang pinakaingat na driver na kilala ko, pero sinabi nilang nag-fail ang brake niya sa Highway 12. Sabi ng pulis, isa lang daw ito sa mga aksidenteng nangyayari sa mga lumang sasakyan. Ilang beses kong iniiwasan ang camera shop ni Mang Orlando sa bayan, pero kakaiba ang pakiramdam ko ngayong umaga. Siguro dahil sa liwanag ng taglagas na dumadaan sa aming bintana, ang parehong gintong oras na madalas niyang kunan. Binalot ko ang kamera sa isang lumang flannel shirt at nagmaneho ng 20 minuto patungong San Lorenzo. Si Mang Orlando ang nagpapadevelop ng mga litrato ng pamilya namin simula pa noong hindi pa kami kasal. Ang tindahan niya ay nasa pagitan ng tindahan ng gamit at ng lumang kainan na ngayon ay isa na ring bakanteng pwesto sa isang naghihingalong bayan. Tumingala si Mang Orlando na may pag-iingat at pakikiramay. Iniisip ko na nga kung kailan ka dadating. Inilagay ko ang camera sa counter niya. Ito na ang huling rolyo niya. Handa na ako. Hinawakan ni Mang Orlando ang Nikon ng may paggalang. Mahal na mahal niya itong matandang babae. Laging nagtatanong tungkol sa f-stop at shutter speed. Sabi niya, tinuruan siya ng fotografiya na talagang makakita ng mga bagay. Ang pamilyar na paninikip ay sumakop sa lalamunan ko. Gaano katagal? Bigyan mo ako ng 1 oras. Naglakad ako sa mga walang taong kalye ng San Lorenzo, binibilang ang mga karatula na for lease na parang mga lapida. Nang bumalik ako, naghihintay si Mang Orlando na may Manila envelope, ang mukha niya ay balisa. Karamihan sa mga ito ay magaganda, Esteban. Talagang professional quality. Ang mga baka sa bukid, yung matandang puno ng akasya sa gate mo. Huminto siya, sumulyap sa bintana. Pero may kailangan kang makita, sumama ka sa likod. Inihatid niya ako sa kaniyang development room. Ang mga litrato ay nakabitin sa isang clothesline na parang ebidensya. Ang unang kuha ay nagpakita ng mga karaniwang eksena sa bukid, pagkatapos nagbago ang mga ito. Ito ang huling mga kuha na kakaiba, mahinang sabi ni Mang Orlando. Mukhang nagtatago siya, kumukuha ng litrato mula sa likod ng mga puno. Ang mga larawan ay nagpakita ng aming silangang pastulan mula sa nakatagong mga anggulo. May mga lalaking nakasuot ng puting protective suits na nagtatrabaho malapit sa sapa. Mga kagamitan na hindi ko nakikilala. Pagkatapos, ang huling litrato ay tumama sa akin na parang suntok. Rafael Soliman. Ang manugang kong lalaki ay nakatayo sa tabi ng aming sapa sa kadiliman bago mag-umaga. Sa tabi niya, isang estranghero ang tumutulong na itapon ang laman mula sa malalaking metal na lalagyan ng direkta sa tubig. Kahit sa malabong liwanag, hindi mapagkakamalan ang kanilang mga aksyon. Sinasadya, lihim, kriminal. Panginoon ko, bulong ko. Lumapit si Mang Orlando.
Esteban, ang mga litratong ito. Kung malalaman ng maling tao na kinunan niya ang mga ito, maaari kang mapunta sa malubhang panganib. Itago mo ang mga ito sa ligtas na lugar. Nanginginig ang mga kamay ko nang abutin ko ang mga larawan. Ano ang itinatapon nila? Walang legal diyan. At Esteban, hinawakan ni Mang Orlando ang balikat ko. Maging maingat ka kung sino ang pagkakatiwalaan mo. Kung pinatay nila siya dahil sa mga litratong ito. Ang mga salita ay nakabitin sa pagitan namin na parang sentensya ng kamatayan. Ang pag-fail ng break ni Natalia ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na katuturan. Sa tingin mo, pinatay nila ang asawa ko? Ang pananahimik ni Mang Orlando ay sapat ng sagot. Umuwi ako na ang sobre ay parang nagliliyab sa upuan ng pasahero. Gaano katagal silang pinapanood ni Natalia? Ano ang natuklasan niya at bakit hindi niya sinabi sa akin na siya ay nasa panganib? Iba ang hitsura ng aming lupain nang pumasok ako sa driveway. Hindi na parang ang santuwaryo na binuo namin, kundi parang crime scene. Ang sapa kung saan namin tinuruan mangisda ang aming mga apo, ngayon ay contaminated na ng anumang itinatapo ng sarili kong manugang. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin ko tungkol dito? Nang hapon ding iyon, dumating sina Eileen at Rafael nang walang paunang abiso. Kakatapos ko lang itago ang mga litrato nang dumating ang BMW nila sa gravel drive. Mula sa bintana ng kusina, pinanood ko ang paglabas ng anak ko. Ang kaniyang mga designer heels ay hinding-hindi bagay sa buhay sa bukid. Inayos ni Rafael ang kaniyang mamahaling suit, ang tipo ng lalaki na nagsusuot ng tie para lang dumalaw sa pamilya. Madalas silang bumibisita simula ng libing, laging may pag-aalala na parang sinasadya. Dad, mukha kang pagod. Hinalikan ni Eileen ang pisngi ko. Ang pabango niya ay matalim kumpara sa amoy ng dayami. Ang bahay na ito, parang ang lungkot. Ayos lang ako. Umupo si Rafael sa recliner ko nang hindi nagpapaalam. Esteban, nag-aalala kami. Ang pamamahala sa napakalawak na lupain ng mag-isa sa edad mo, napakalaking responsibilidad niyan. 40 taon ko nang ginagawa ito. Sa tulong ni Natalia, mahinang sabi ni Eileen. Pero ngayon ginagawa ko na ng mag-isa. Sumandal si Rafael, ang ngiti niya ay sanay na. Actually, kaya kami nandito. May nakausap akong mga kasosyo sa negosyo tungkol sa sitwasyon mo. Mayroong development company na interesado sa ari-arian na ito. Hindi ito ibinebenta. Siyempre hindi. Mabilis na singit ni Eileen. Tinitingnan lang namin ang mga option para sa security mo. Kinuha ni Rafael ang isang leather folder. 180 milyon, Esteban. Maaari kang bumili ng magandang lugar sa bayan, isa sa mga kondo na malapit sa golf course. Tinitigan ko ang mga papel. 180 milyon para sa lupaing pinaghirapan ng lolo ko. Ang bukid na ito ay nasa pamilya namin sa loob ng 80 taon. Nagbabago ang panahon. Ikaw ay sagka 77, Esteban. Hanggang kailan mo kakayanin ang pisikal na pagod? May isang bagay sa tono niya na nagpakilabot sa akin. Ang parehong malamig na pagkalkula mula sa litratong iyon. Alam mo, Esteban, patuloy niya. Tumayo para lalong magmukhang malaki sa harap ko. Mapanganib ang trabaho sa bukid sa edad mo. Mabigat na makinarya, baku-bakong lupain, mga hayop na hindi mo mahuhulaan. Ang isang tao ay maaaring masaktan ng malubha kung hindi siya maingat. Isang sandali ng pagwawalang bahala at hinayaan niya ang mga salita na manatili roon. Ngayon, binabantaan mo ba ako, Peng? Masyadong mabilis ang tawa niya. Nagbabanta? Tinutulungan ko ang pamilya. Nag-aalala ako sa safety mo. Aksidente ay nangyayari sa bukid araw-araw. Hinawakan ni Eileen ang braso niya. Mahal, baka dapat matalino ang tatay mo, Eileen. Naiintindihan niya ang sinasabi ko. Hindi ba, Esteban? Naiintindihan ko ng lubusan. Ang parehong mga taong pumatay sa aking asawa ay nagsasabi sa akin na baka ako na ang susunod. Kung kailangan ko ng oras para mag-isip. Siyempre, pero huwag kang magtatagal. Kinolekta ni Rafael ang kaniyang mga papel. Ang mga pagkakataon tulad nito ay hindi nagtatagal at prangka. Sa edad mo,
hindi mo na hawak ang maraming oras. Umalis sila na nangangakong babalikan ako. Pinanood ko ang pagkawala ng mga ilaw ng sasakyan nila, nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Nang ikinandado ko ang bahay para sa gabi, natagpuan ko ang isang business card na nalaglag mula sa folder ni Rafael, nakasingit sa pagitan ng mga unan ng sofa. Wala akong alam sa pangalan ng kumpanya, Clearwater Environmental Solutions. Ngunit ang address ay lokal at ang logo ay nagpakita ng isang patak ng tubig na may bundok sa likuran nito, ang parehong logo na nakita ko sa kagamitan sa mga litrato ni Natalia. Lahat ay konektado at nauubusan ako ng oras para alamin kung paano. Kinabukasan, unang beses kong naghanap sa animal clinic ni Natalia. Iniiwasan ko ang silid na ito simula pa noong Abril. Hindi ko kayang harapin ang kaniyang maayos na files at ang mahinang amoy ng antiseptic na nananatili pa rin. Ngunit ang mga natuklasan kahapon ay nagbago ng lahat. Kung may iniimbestigahan ang aking asawa na sapat na mapanganib upang siya ay mapatay, ang mga sagot ay maaaring nakatago sa gitna ng kaniyang trabaho. Ang desk niya ay eksaktong katulad ng pagkakaiwan niya. Ang appointment calendar ay nakabukas sa Abril 18, ang araw na namatay siya. Ang tasa ng kape na may mantsa ng singsing. Ang reading glasses ay nakatupi sa tabi ng kaniyang computer. Nagsimula ako sa filing cabinet, nagtrabaho sa mga patient records para sa mga alagang hayop ng aming mga kapitbahay. Sa simula, lahat ay mukhang normal. Mga vaccination schedules, mga pregnancy checks, mga karaniwang treatments. Pagkatapos ay napansin ko ang isang pattern sa sulat kamay niya. Maliliit na question marks na nakasulat sa lapis sa tabi ng ilang entries. Lahat ay mula sa nakaraang 6 na buwan. Lahat ay kinasasangkutan ng mga hayop mula sa mga bukid sa kahabaan ng sapa. Unusual symptoms, isinulat niya sa tabi ng isang entry. Cattle showing signs of toxicity, no obvious cause. Isa pang file ang naglalaman ng mga litrato ng mga may sakit na hayop. Mga baka na may kalbo-kalbong balahibo, mga kabayo na may problema sa paghinga, aso ng isang kapitbahay na namatay matapos uminom mula sa sapa. Nanginginig ang mga kamay ko nang kinuha ko ang isang Manila folder na may markang personal research. Sa loob ay may mga soil samples sa maliliit na glass vials, bawat isa ay may label ng GPS coordinates. Mga resulta ng water test mula sa 3 magkakaibang labs. Ang mga numero ay wala sa akin, ngunit na-highlight ni Natalia ang mga ito sa pulang tinta at isinulat ang dangerous levels sa itaas. Siya ay nagtatayo ng isang kaso, nagdodokumento ng ebidensya, naghahanda para sa isang bagay. Lumipat ako sa bookshelf niya, pinadaan ang aking mga daliri sa mga veterinary textbook at journals. Sa likod ng diploma niya mula sa Colorado State, may nag-ingay, isang maliit na envelope na selyado at nakasingit sa frame. Sa loob ay isang tansong susi at isang sulat kamay na tala sa kaniyang maingat na sulat. Esteban, kung may mangyari sa akin, bubuksan ng susi na ito ang Box 247 sa First Philippine Bank sa Makati. Magtiwala kay Mang Orlando. Huwag kang magtiwala sa iba. Ang ating lupain ay nasa panganib, mahal kita. Ang papel ay nadulas mula sa mga daliri ko habang tumatama sa akin ang bigat ng lahat. Hindi lang basta may natuklasan si Natalia. Systematically niyang iniimbestigahan ito. Nangongolekta ng ebidensya, naghahanda para sa posibilidad na ang kaniyang pagtuklas ay maaring magdulot ng kaniyang buhay. Alam niyang siya ay nasa panganib. Umupo ako sa upuan ng desk niya, napapaligiran ng maingat na dokumentasyon ng maaaring huling mga linggo niya. Gaano katagal siya natakot? Bakit hindi niya ako sinabihan? Sinubukan ba niya akong bigyan ng babala sa mga paraan na masyado akong bulag para makita? Ang susi ay parang mainit sa palad ko, solid at totoo. Ano man ang itinago niya sa Maynila ay sapat na mahalaga para ipagsapalaran ang buhay niya. Sapat na mahalaga upang may pumatay sa kaniya para itago ito. Inisip ko ang pagbisita ni Paeng kahapon. Ang kaniyang pagkalkula ng mga banta tungkol sa mga aksidente sa bukid, tungkol sa business card na nagkokonekta sa kaniya sa kagamitan sa mga litratong iyon, tungkol sa anak kong babae na hindi alam na kasal sa lalaking pumatay sa kaniyang ina. Naiintindihan ko na mayroon akong 2 pagpipilian. Maaari akong magpanggap na walang alam, ibenta ang bukid,
at gugulin ang natitira kong mga taon na nagtataka kung ano talaga ang nangyari sa aking asawa. O, maaari kong sundin ang trail na iniwan niya sa akin, saan man ito humantong. Hindi mahirap ang desisyon. Namatay si Natalia habang sinusubukang protektahan ang aming lupain at ang aming komunidad. Ang pinakamababa na magagawa ko ay tapusin ang sinimulan niya. Ibinulsa ko ang susi at nagtungo sa aking truck. 3 oras ang biyahe patungong Makati at may safety deposit box akong kailangang buksan. Nang hapon ding iyon, dumating sina Benji at Vicky na may dalang magandang balita. Naglo-load ako ng mga gamit sa aking truck para sa biyahe sa Makati nang bumungad ang truck ng anak ko sa drive. Bumaba si Benji na may karaniwang pag-aalalang ekspresyon, ang parehong tingin na dala-dala niya simula nang magsimulang mawalan ng pera ang kaniyang negosyo. Sa likod niya, si Vicky ay nakakapit sa isang leather briefcase na parang kaligtasan. Dad, perfect timing. Kailangan nating pag-usapan ang future mo. Sinundan nila ako sa kusina kung saan ikinalat ni Vicky ang mga papel sa breakfast table ng may kasanayan. Esteban, inaanalisa ko ang lokal na market, sabi niya sa kaniyang smooth realtor voice. Ang property values ay plateaued, pero may malaking interest sa development. Hindi ako magbebenta. Oh, sumandal si Benji. Dad, pakinggan mo kami. 180 million cash, mabilis na closing, walang contingencies. Maaari kang bumili ng lugar sa bayan. Baka makakuha ng RV para sa traveling. Hinding-hindi ko ginusto ang ganyang bagay. Kinuha ni Vicky ang mga glossy brochures. Ang mga retirement community na ito ay nag-aalok ng lahat. Golf, medical facilities, social activities. Wala nang aalalahanin tungkol sa mga baka o kagamitan. Tiningnan ko ang mukha ng anak ko. Nakita ang pagkabigo sa ilalim ng kaniyang kasabikan. Magkano ang utang mo, Benji? Ang tanong ay tumama na parang sampal. Ang ngiti niya ay kumupas. Ano? Ang negosyo mo. Gaano kalalim ang hole mo? Hinawakan ni Vicky ang braso niya. Esteban, hindi ito tungkol sa pera. Huwag kang magbiro. Sino ang nakausap ninyo? Sino ang naglagay nito sa mga ulo ninyo? Bumaba ang balikat ni Benji. Dad, pakiusap, makinig ka lang. Pinag-uusapan namin ni Vicky ang sitwasyon mo. Ang pamumuhay ng mag-isa sa edad mo na may lahat ng responsibilidad na ito. Ayos lang ang sitwasyon ko. Hindi ayos, tumalim ang boses ni Vicky. Ikaw ay isolated, nagluluksa, gumagawa ng masasamang desisyon. Kahapon, umasta kang paranoid sa bayan, nagtatanong kay Mang Orlando ng mga kakaibang tanong. Nanlamig ang dugo ko. May nagmamasid sa akin. Dad, mahinang sabi ni Benji, pumirma na kami ni Vicky ng mga papel. Sa tingin namin, kailangan mo ng tulong sa paggawa ng malalaking desisyon. Hindi ito tungkol sa pera, tungkol ito sa safety mo. Ang pagtataksil ay tumama na parang pisikal na suntok. Anong mga papel? Binuksan ni Vicky ang kaniyang briefcase ng may clinical precision. A petition for competency evaluation. Nag-aalala kami tungkol sa mental state mo simula nang mamatay si Natalia. Ang isolation, mga conspiracy theories, kawalan ng kakayahang gumawa ng matalinong desisyon. Tinitigan ko ang mga legal na dokumento na may lagda ng anak ko. Ang sarili kong anak ay nagdedeklara sa akin na mentally unfit. Ang evaluation ay sa susunod na linggo, sabi ni Benji. Hindi kayang salubungin ang mga mata ko. 3 doktor ang susuri sa cognitive function mo, kapasidad sa paggawa ng desisyon at kakayahang pamahalaan ang iyong mga ari-arian. At kung makita nilang incompetent ka, paliwanag ni Vicky ng may kasiyahan. Magtatalaga ang korte ng guardian para hawakan ang finances at ari-arian mo, para sa proteksyon mo. Tiningnan ko ang anak ko, ang lalaking tinuruan kong magmaneho, mangisda, at magtrabaho gamit ang kaniyang mga kamay. Ang lalaking tinulungan kong punduhan ang negosyo nang hindi pumayag ang mga bangko. Nakausap nila kayo, hindi ba? Nangakong babayaran ang mga utang mo kung tutulungan mo silang makuha ang lupain. Dad, walang nakausap sa akin. Nagsisikap akong tumulong. Nagsisikap kang nakawin ang lupain ko para sa sinumang nagbabayad ng mga bayarin mo. Namula ang mukha ni Benji.
Iyan mismo ang paranoid thinking na nagpapatunay na kailangan mo ng tulong. Walang conspiracy, Dad. Isang pamilya lang ang nagsisikap na alagaan ang isang matigas ang ulo na matandang lalaki na hindi kayang tanggapin ang realidad. Kinuha nila ang kanilang mga papel at nagtungo sa pinto. Ang evaluation ay sa susunod na linggo, tawag ni Benji pabalik. Huwag mo na itong pahirapan pa, Dad. Pinanood ko silang umalis. Naiintindihan ko na talagang nag-iisa na ako ngayon. Ang anak kong babae, kasal sa isang mamamatay tao. Ang anak kong lalaki, binili ng parehong mga taong pumatay sa kaniyang ina. Hindi na maaaring maghintay ang Makati. Anuman ang itinago ni Natalia ay maaaring ang tanging pag-asa ko para iligtas ang lahat. Kinagabihan, nagmaneho ako patungong Makati. Iniiwasan ang mga pangunahing highway. Nag-antay ako hanggang hating gabi para umalis, nagdaan sa mga liblib na kalsada kung saan mas mahirap ang surveillance. Ang 3 oras na biyahe ay nagbigay sa akin ng sobrang oras para isipin ang pagtataksil ni Benji tungkol sa competency evaluation na nakabitin sa ulo ko. Pagdating ng umaga, naabot ko ang mga hangganan ng syudad. Ang First Philippine Bank ay nasa financial district ng downtown, isang granito na monumento sa lumang pera. Nagantay ako hanggang magbukas sila, pinapanood ang mga naglalakad na nagmamadali na may kape at smartphone, namumuhay ng normal na buhay na hindi naapektuhan ng pagpatay at conspiracy. Ang safety deposit box clerk ay bata at may mabait na mga mata na hindi nagtanong nang iniharap ko ang susi ni Natalia at death certificate. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo, Mr. Reyes, sabi niya. Inihahatid ako sa isang pribadong silid. Ang Box 247 ay mas malaki kaysa sa inaasahan, metal at nakakagulat na mabigat. Nanginginig ang mga kamay ko nang binuhat ko ang takip, nagbubunyag ng 3 folders at isang maliit na digital recorder. Ang unang folder ay naglalaman ng mga surveillance photographs, hindi ang karaniwang artistic shots ni Natalia, kundi mga telephoto images na kinunan mula sa nakatagong mga posisyon. Daan-daan sa mga ito ang nagdodokumento ng systematic dumping operations sa maraming lokasyon sa kahabaan ng Sapa at 3 iba pang waterways ng lalawigan. Mga lalaking nakasuot ng hazmat suits, mga corporate trucks, mga bariles na inaalisan ng laman ng direkta sa mga sapa na nagpapakain sa supply ng tubig ng bayan. Ang petsa ay umabot ng 8 buwan, isang patuloy na operasyon, hindi isang beses lang na insidente. Ang pangalawang folder ay nagtataglay ng mga chemical analysis reports mula sa mga independenteng labs. Ang mga soil samples ay nagpapakita ng mapanganib na toxin levels. Ang mga water contamination studies ay nagpinta ng isang larawan ng environmental terrorism. Ang mga mapa na may markang pulang X ay nagpakita ng pagkalat ng lason sa pamamagitan ng aming groundwater system. Sa loob ng 2 taon aabot ito sa mga balon ng San Lorenzo. Sa loob ng 5 ang buong Lambak. Ang pangatlong folder ay naglalaman ng mga corporate filings, bank records, shipping manifests, isang paper trail na nagkokonekta sa dumping sa mga shell companies at offshore accounts. Sa gitna, si Don Corleone Soliman, ang ama ni Rafael. Pero ang digital recorder, ang sumira sa natitira kong composure. Pindutin ko ang play nang nanginginig ang mga daliri. Ang boses ni Natalia ang pumuno sa silid, buhay, determinado, natatakot. Oktubre 15 ito. Sinundan ko sila ngayong gabi sa lumang lugar ng Morrison. Esteban, ang natuklasan ko, hindi lang nila nilalason ang lupain natin. Nagpapatakbo sila ng isang criminal enterprise. Kumukuha ng milyon-milyon mula sa mga kumpanya sa buong bansa para ilegal na itapon ang toxic waste. Ang sapa natin, ang lupa natin, ang tubig ng mga kapitbahay natin, lahat ay contaminated. Bumigay ang boses niya. Naidokumento ko ang lahat. Ang chemical signatures ay tumutugma sa mga industrial solvent, heavy metals, carcinogens na nagdudulot ng birth defects at cancer. Pinapatay nila ang komunidad natin para sa kita. Isang saglit na paghinto pagkatapos, kung may mangyari sa akin, Esteban, pinatay nila ako para itago ang sikreto na ito. Huwag mong hayaan silang makatakas. Huwag mong hayaan silang lasunin ang future ng mga apo natin. Natapos ang recording,
iniiwan ako sa bigat ng kaniyang sakripisyo. Ang aking asawa ay pinatay dahil sa pagsisikap na iligtas ang aming komunidad mula sa environmental terrorism. Maingat kong kinuha ang ebidensya. Hindi na lang ito tungkol sa aming lupain. Tungkol ito sa hustisya para kay Natalia, proteksyon para sa aming mga kapitbahay, pagtigil sa isang conspiracy na nagbabanta sa libu-libong buhay. Pag-alis sa bangko, parang sobrang liwanag ang sikat ng araw, sobrang normal ang syudad. Naglalakad ang mga tao na may karaniwang pag-uusap habang daladala ko ang patunay ng mass poisoning. Kalahati ng daan patungong truck ko, nakita ko ito. Isang puting pick-up na may plaka ng lalawigan na nakaparada sa tapat ng kalye. Ang parehong sasakyan mula sa mga litrato ni Natalia. Ang driver ay nakasuot ng baseball cap na nakababa, pero naramdaman ko ang kaniyang mga mata na nakatutok sa akin. Sinundan nila ako sa Makati. Alam nilang eksakto ang natagpuan ko. At ngayon kailangan kong malaman kung paano ito gamitin bago nila ako patahimikin ng permanente. Kinabukasan, tumawag ako kay Attorney Diana Cortez mula sa isang payphone sa isang kainan sa Maynila. Ginugol ko ang gabi sa isang murang motel. Takot umuwi na may surveillance truck na sumusunod sa akin. Ang pangalan ni Diana Cortez ay lumabas nang ni-google ko ang Environmental Investigative Reporters Philippines. Ang kaniyang byline ay lumabas sa mga corporate cover-up, illegal dumping, mga politiko na kumukuha ng suhol mula sa kumpanya ng enerhiya. Manila Chronicle, Cortez speaking. Miss Cortez, ako si Esteban Reyes. May impormasyon ako tungkol sa malaking operasyon ng toxic waste sa probinsya. May mga taong pinatay para itago ito. Isang paghinto. Sir, marami akong natatanggap na tawag. Dinokumento ng asawa ko ang lahat bago nila siya patayin. Mayroon akong mga litrato, chemical analysis, corporate records at voice recording niya na nagngangalan sa mga responsable. Nasaan ka? Pagkatapos ng isang oras, nakaupo ako sa tapat ni Diana sa isang conference room ng Manila Chronicle. Siya ay siguro 40, may matatalim na mata, at ang nakatutok na intensidad ng isang taong nagtayo ng karera sa paglalantad ng kasinungalingan. Ikinalat ko ang ebidensya ni Natalia sa table na parang baraha na maaring manalo o matalo ng lahat. Sinuri ni Diana ang bawat litrato ng sistematiko. Inihambing ang mga ito sa mga chemical reports. Ang mga toxin levels na ito, hindi lang ito illegal dumping. Ito ay environmental terrorism. Sinundan ng asawa ko ito sa isang network ng mga kumpanya, shell corporations, offshore accounts na pinapatakbo ni Don Corleone Soliman. Mabilis na lumipad ang mga daliri ni Diana sa kaniyang laptop. Soliman, heto na. Don Corleone Soliman. Maraming LLC sa iba't ibang bansa. Classic money laundering setup. Tumingala siya. Esteban, pinag-uusapan natin ang isang multi-province criminal enterprise. Pinatugtog ko ang recording ni Natalia. Nakikinig si Diana ng walang paghinto, nagtatala. Ang ekspresyon niya ay dumidilim sa bawat pagbubunyag. Ang asawa mo ay hindi kapani-paniwalang matapang at masusi. Ito ay Pulitzer-level documentation. Maaari mo bang i-publish ito? Kailangan ko muna ng verification, corporate filings, lab results, cross-reference ang mga chemical signatures. Kinuha niya ang phone niya. Tatawagan ko ang EPA contact ko at isang tao sa NBI na specialist sa environmental crimes. Habang tumatawag si Diana, pinanood ko ang traffic sa Maynila. Iniisip ang normal na tao na namumuhay ng normal habang kumakalat ang lason sa groundwater ng aming probinsya. Magandang balita, sabi ni Diana. Ibinaba ang phone. Ang EPA ay nag-iimbestiga ng katulad na operasyon sa 3 lalawigan. Ang ebidensya ng asawa mo ay pumupuno sa mga puwang sa kanilang kaso. Ang NBI ay interesado. Ano ang mangyayari ngayon? Ibubunyag natin sila bukas ng gabi. Sasama ako sa iyo para harapin sila. Kailangan ko ang confession nila na nakarecord. Masyadong mapanganib. Kung pinatay nila si Natalia, kaya magkakaroon tayo ng backup. Tumawag ulit siya. Detective Thor, Diana Cortez, kailangan ko ng tactical support para sa isang environmental terrorism investigation. Tinabunan niya ang phone. Si Detective Thor ay matagal nang gustong hulihin ang mga corporate criminals.
Magpoposisyon siya ng mga officer sa paligid ng lupain mo, sapat na malapit para makialam. Nanginginig ang mga kamay ko. Gusto mong tawagan ko sila? Sabihin mo sa kanila na handa ka nang makipag-negotiate. Ipaalala mo sa kanila na sa tingin nila nanalo na sila, na sumusuko ka. Dadating sila para magyabang, baka maging pabaya. Ibinigay sa akin ni Diana ang phone niya. Tumawag ka na ngayon, bukas ng gabi, 18 na ada. Dinalinan ko ang numero ni Rafael, malakas ang tibok ng puso. Esteban, umaasa akong tatawag ka. Pinag-isipan mo ba ulit ang offer namin? Baka, maaari ba tayong mag-usap? Hindi maganda ngayong gabi pero bukas ng gabi, perfect. Kami ng tatay ko ay pupunta bukas ng 8 p.m. Mayroon kaming huling offer na hindi mo matatanggihan. Nawalan ng linya. Nagtatype na si Diana. Kinagat nila ang pain, sabi niya ng may kasiyahan. Bukas ng gabi, tatapusin natin ito. Tinitigan ko ang laptop screen niya kung saan niya sinimulan ang pagbalangkas ng istorya na maaaring magligtas sa aming komunidad o pumatay sa aming dalawa. Paano kung hindi sila umamin? Ang ngiti ni Diana ay matalim na parang talim. Esteban, 15 taon ko nang ginagawa ito. Ang mga lalaking tulad ni Don Corleone Soliman ay hindi kayang pigilan ang pagpapaliwanag kung gaano sila katuso, lalo na kapag sa tingin nila ay mananalo na sila. Kinagabihan, eksaktong 8 p.m., ang itim na sedan ni Don Corleone Soliman ay pumasok sa aking driveway. Pinanood ko mula sa bintana ng kusina habang lumalabas ang dalawang figura. Si Rafael sa kaniyang karaniwang mamahaling suwit at isang matandang lalaki na gumalaw ng may kinakalkulang kumpiyansa ng isang taong sanay na makakuha ng gusto niya. Si Don Corleone Soliman ay eksaktong katulad ng kung ano siya. Lumang pera, nakabalot sa tailored wool at tahimik na banta. Si Diana ay nagposisyon sa likod ng pasilyo 1 oras na ang nakalipas. Ang wireless recording equipment ay konektado sa surveillance van ni Detective Thor na nakaparada sa 1/4 mile pababa ng kalsada. Ang plano ay simple. Paulitin silang magsalita. Makuha ang confession nila. Hayaang dumating ang cavalry. Nakakagulat na matatag ang mga kamay ko nang binuksan ko ang pinto. Corleone. Kinamayan ko siya. Napansin ang malambot na palad ng isang taong hindi kailanman gumawa ng pisikal na trabaho. Mabutit nagmaneho ka ng ganito kalayo, Esteban. Ang ngiti niya ay sanay na parang ama. Inaasam-asam kong makilala ka ng maayos. Marami nang nasabi si Paeng tungkol sa pamilya. Umupo sila sa living room ko na parang sa kanila ang lugar. Kinuha ni Corleone ang recliner, ang upuan ni Natalia, habang si Paeng ay nakaupo sa gilid ng sofa. Ang nervous energy ay nagmumula sa bawat muscle. Naiintindihan ko na pinag-isipan mo ulit ang offer namin, sabi ni Corleone. Kinuha ang isang leather portfolio. Matalinong tao. Minsan kailangan ng oras para makita ang katwiran. Ang lupain na ito ay nasa pamilya ko sa loob ng 80 taon. At anong legacy yan? Pero nagbabago ang panahon, Esteban. Ikaw ay nag-iisa na ngayon, tumatanda. Ang malawak na lupain na ito ay masyadong marami para sa isang tao. Nagbuhos ako ng kape na ang mga kamay ay halos hindi nanginginig. Ang epekto sa environment ang nag-aalala sa akin. Ano ba talaga ang ginagawa ng kumpanya mo? Hindi kumupas ang ngiti ni Corleone. Naglulutas kami ng mga problema, Esteban. Industrial waste, pagtatapon ng chemical, regulatory headaches. Pinapawala namin ang mga ito. Tulad ng ginawa mong mawala ang mga alalahanin ng asawa ko. Ang temperatura sa silid ay bumaba ng 10 degree. Hindi komportable na umusog si Rafael, pero si Corleone ay nanatiling perpektong hindi gumagalaw. Ang asawa mo ay isang magandang babae. Tragic accident. Ang mga brake failures na yon, lalo na sa mga lumang sasakyan. Nakakatuwang bagay tungkol sa brakes. Hindi sila karaniwang nag-fail ng mag-isa. Sumandal si Corleone, ang mask niya ay bahagyang nadulas. Esteban, magiging direkta ako. Masyadong curious ang asawa mo para sa sarili niyang kapakanan. Nagsimula siyang magtanong, kumuha ng litrato, mangolekta ng samples. Ang ganoong uri ng pag-uugali ay maaaring maging problematic. Si Rafael ay mukhang sirang-sira, talunan, ang bigat ng kaniyang mga krimen, sa wakas ay dinurog ang kaniyang mga balikat.
Hinihiling ng mga federal prosecutor ang life sentences, inihayag ng reporter. Ang environmental damage ay tinatayang daan-daang milyong dolyar na nakakaapekto sa mga supply ng tubig para sa mahigit 20,000 residente sa 4 na lalawigan. Inisip ko ang aming mga kapitbahay, ang mga pamilya na umiinom ng poisoned water nang hindi nila alam, ang mga hayop na namatay, ang mga cancer rates na malamang ay tataas sa mga darating na taon. Lahat ng iyon para sa profit margins ni Don Corleone Soliman. Nagbuzz ang phone ko sa isang text mula kay Benji. Dad, nakita ko ang balita. Pasensya na po. Maaari ba tayong mag-usap? Pagkatapos ay isa pa mula kay Aileen. Wala akong ideya. Pakiusap, patawarin mo ako. Tinitigan ko ang mga mensahe. Nakaramdam ng isang masalimuot na halo ng vindication at kalungkutan. Nagtaksil ang mga anak ko sa akin, pero sila ay minanipula ng mga master criminals. Ang competency evaluation ay kanselado na. Mahirap magdeklara ng isang taong mentally unstable kung nagbunyag lang siya ng isang multi-state conspiracy. Lumipat ang telebisyon sa isang live shot mula sa EPA cleanup site sa Sapa. Ang mga manggagawa sa hazmat suits ay naglalagay ng mga filtration system, nagtetest ng mga soil samples, sinisimulan ang mahabang proseso ng environmental restoration. Ang cleanup ay inaasahang tatagal ng maraming taon at magkakahalaga ng milyon-milyon sa taxpayers, sabi ng reporter. Pero salamat sa determinasyon ng isang lalaki na hanapin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kaniyang asawa, isa sa pinakamalaking environmental crimes sa kasaysayan ng Pilipinas ang natigil. Naglakad ako palabas para tingnan ng mga baka, huminga ng malinis na hangin at pinanood ang paglubog ng araw sa lupain na sa wakas ay ligtas na ulit. Ang mga litrato ni Natalia ang nagsimula ng paglalakbay na ito, ngunit ang kaniyang tapang at ang ebidensya na pinrotektahan niya hanggang mamatay ang nagdala sa mga kriminal na ito sa hustisya. Bukas, kailangan kong malaman kung paano muling itatayo ang relasyon sa aking mga anak. Pero ngayong gabi, sa unang pagkakataon simula noong Abril, makakatulog ako. Alam ko na ang mga pumatay sa aking asawa ay gugugulin ang natitira nilang buhay sa federal prison na ibigay na ang hustisya. Si Natalia ay makakapagpahinga na nang mapayapa. Pagkalipas ng 6 na buwan, maagang dumating ang tagsibol sa lupain. Nakatayo ako sa pintuan ng kusina namin, pinapanood ang sikat ng araw sa umaga na dumadaan sa mga pastulan kung saan ang bagong damo ay tumutubo sa lupa na sa wakas ay malinis na. Tinapos na ng EPA ang kanilang trabaho noong Pebrero. Idineklara ang aming tubig na ligtas at ang lupain ay naibalik. Ang mga piklat ay gumagaling, pareho sa lupa at sa aming pamilya. Ang kotse ni Aileen ay nasa driveway na. Dumadalaw siya tuwing umaga simula nang lumipat siya pabalik para tumulong sa trabaho sa bukid. Ang diborsyo nila ni Rafael ay natapos noong Enero, bago ang sentensya niya, 25 taon sa federal prison. Ang ama niya ay nakakuha ng life without parole. Namatay sa kaniyang orange jumpsuit habang gumuho ang kaniyang criminal empire. Magandang umaga, Dad. Lumabas si Aileen sa kusina. Marumi na ang mga kamay mula sa pagpapakain sa mga kabayo. Pinalitan niya ang designer clothes ng work boots at flannel shirts. Muling natuklasan ang babae sa bukid na siya bago pinahirapan ng pera ang buhay niya. Sariwa ang kape, sabi ko. Nagbuhos ng 2 tasa. Darating si Benji mamayang tanghali. Dadalhin niya ang mga bata. Kinuha niya ang mug ng may pasasalamat. Excited si Emma tungkol sa Memorial Garden. Gusto niyang tumulong na magtanim ng mga wildflower. Ang Memorial Garden ay ang proyekto ko noong taglamig. Isang maliit na bahagi malapit sa Sapa kung saan dati si Natalia kumukuha ng litrato ng wildlife. Pinili ko ang paborito niyang mga bulaklak. Simpleng bulaklak sa probinsya na babalik tuwing tagsibol. Nawalan si Benji ng negosyo ng paghahatid, pero nakahanap ng trabaho sa isang construction crew sa bayan. Mahirap na trabaho na tila nagpapagaan ng guilt na daladala niya. Muli kaming nagtatayo ng tiwala, isang pag-uusap sa isang pagkakataon, parang naglalagay ng mga batong pundasyon. 3 buwan na siyang sober. Mahinang sabi ni Aileen. Simula nang matapos ang trial. Tumango ako. Ang addiction ay ang paraan ni Benji ng paghawak sa kahihiyan
pero lumalaban siya pabalik sa lalaking pinalaki ko. Ang recovery ay posible para sa mga tao at para sa lupain. Ang hapon ay nagdala ng tawa ng mga apo na umaalingaw-ngaw sa mga pastulan kung saan ang mga baka ay nanginginain sa damo na hinding-hindi na malalason ulit. Si Emma, 7 taong gulang na ngayon, ay tumulong sa akin na magtanim habang hinahabol ng kaniyang kapatid ang mga paru-paro sa pagitan ng mga bakod. Lolo, makikita ba ni Lola Natalia ang mga bulaklak? Tanong ni Emma. Ang maliliit niyang kamay ay maamo sa mga seedlings. Tuwing tagsibol, kapag namumulaklak sila, sabi ko sa kanya, makikita niya sila at maaalala kung gaano namin siya kamahal. Habang papalapit ang gabi, naglakad akong mag-isa sa maliit na sementeryo sa Burol kung saan nakasalalay ang 4 na henerasyon ng pamilya ko. Ang lapida ni Natalia ay simpleng granito. Minamahal na asawa, ina, naghahanap ng katotohanan. Lumuhod ako sa tabi ng kaniyang libingan, naglagay ng sariwang wildflowers mula sa Memorial Garden. Hindi mo lang iniligtas ang lupain natin, mahal, bulong ko. Iniligtas mo ang buong komunidad natin. Malinis na ang tubig ngayon. Maaari nang lumangoy ulit ang mga bata sa sapa. At ang mga lalaking iyon ay hinding-hindi na mananakit ng ibang pamilya. Ang hangin ay humihip sa mga puno, dala ang amoy ng malinis na lupa at bagong paglago. Sa isang lugar sa tunog na iyon, narinig ko ang kaniyang boses na nagpapaalala sa akin na ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang paggawa ng tama sa kabila ng halaga. Naglalakad pabalik sa bahay, nakita ko ang mga ilaw na nagniningning sa bawat bintana. Si Eileen na nagluluto ng hapunan, si Benji na tumutulong sa mga apo sa homework. 3 henerasyon ang nagtipon sa paligid ng mesa, kung saan kami ni Natalia ay nagbahagi ng 2 taon ng kape sa umaga at mga pag-uusap sa gabi. Ang lupain ay magpapatuloy, ang pamilya ay gagaling. At sa mga bundok na pumapalibot sa aming lambak, ang tubig tagsibol ay dumadaloy na malinis at dalisay ulit, nagdadala ng buhay sa halip na lason. Ibinigay ni Natalia ang kaniyang buhay para protektahan ang pinakamahalaga. Ang pinakamababa na magagawa ko ay gugulin ang natitira kong buhay sa paggalang sa regalo na iyon. Alam niyo mga kaibigan, sa edad kong 67, natutunan ko na ang Diyos ay gumagawa sa misteryosong paraan. Nang nawala sa akin si Natalia, akala ko natapos na ang mundo ko. Pero may ibang plano ang Panginoon. Ginamit niya ang tapang niya at ang mga litratong iyon para ibunyag ang katotohanan at iligtas ang aming komunidad. Ang tunay na kwentong ito ay nagturo sa akin na minsan ang pinakamalakas sa atin ay ang mga lumalaban para sa tama, kahit na ang kapalit ay lahat ng mayroon sila. Ipinakita sa akin ni Natalia na ang totoong lakas ay hindi tungkol sa paghawak sa galit. Ito ay tungkol sa paghawak sa kung ano ang mahalaga, pamilya, lupain at hustisya. Ang mga grandpa stories na tulad ng sa akin ay nagpapaalala sa atin na ang ordinaryong tao ay maaaring gumawa ng extraordinary na mga bagay kapag ginagabayan ng pananampalataya. Binigyan ako ng Diyos ng karunungan upang makita ang mga kasinungalingan, ang tapang upang hanapin ang hustisya, at ang grace upang patawarin ang aking mga anak. Kung wala ang kaniyang gabay, hinding-hindi ko sana natagpuan ang lakas upang labanan ang mga makapangyarihang lalaking iyon na nag-akala na maaari nilang lasunin ang aming lupain at patayin ang aking asawa. Sa pagtingin ko sa tunay na kwentong ito, napagtanto ko na ang bawat pagsubok na kinakaharap natin ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Ginamit niya ang kalungkutan ko upang tuklasin ang isang conspiracy na nagbanta sa libu-libong inosenteng buhay. Ginawa niyang pagkakataon ang pagtataksil ng pamilya ko para sa pagtubos at paggaling. Mahalaga ang mga grandpa stories na ito dahil ipinapakita nila kung paano gumagawa ang Panginoon sa pamamagitan ng mga sirang tao na tulad ko. Nang akala ko nag-iisa ako, nagbigay siya ng mga kaalyado tulad ni Mang Orlando at Diana. Nang naramdaman kong talunan ako, binigyan niya ako ng ebidensya na kailangan ko upang hanapin ang hustisya. Ang tunay na kwento, pagkatapos ng tunay na kwento, ay nagpapatunay na sa tulong ng Diyos, kahit ang pinakamaliit na boses
ay maaaring magsalita ng katotohanan sa kapangyarihan. Itinuturo sa atin ng mga grandpa stories na hinding-hindi pa huli ang lahat upang lumaban para sa tama. Sa wakas, nakakadena na sila. Pinanood ko sina Corleone at Rafael na inilabas, ang kanilang arogansya ay basag na. Doon, sa gitna ng aking kalungkutan, nakita ko ang kapayapaan. Ang true story na ito ay nagturo sa akin na may mas malaking plano ang Diyos. Ginamit niya ang tapang ni Natalia. Ginamit niya ang mga litrato, hindi lang para sa akin, kundi para iligtas ang aming komunidad mula sa lason. Ang hustisya ay naibigay na. Sa edad kong 67, natutunan ko ang tunay na lakas, hindi sa galit, kundi sa pananampalataya. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon simula noong Abril, makakatulog na ako. Makakapagpahinga na si Natalia ng payapa.